sa aming mga buhay. Yes, oh God. Nagkagalak lahat
kalinga, panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Tulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko, kailan pa man. Mag-usap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Gawin po natin panalangin ang awiting ito. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y
awitin po natin na nakataas ang ating kamay at buong pusong sabihin sa Panginoon, mundo, higit sa lahat ng pangarap ko, ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan, ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko, ang ngalan ng Diyos, ang ngalan ng Diyos, ang ngalan ng Diyos. Well, naranasan nyo na po ba na i-please ang isang tao sa inyong buhay? Yung aruan mo, hanapin po kayong kapampangan. Yung ipi-please mo siya, ibibigay mo yung gusto niya. Kaso, all of a sudden, nalaman mo na lang na yung gusto pala niya, ay yung binigay mo sa kanya, hindi pala yung gusto niya. Diba? Parang nakaka-disappoint. Parang example po sa mga mag-asawa. Minsan, nakala nung isang asawa ay ang gusto ng asawa niya ay ganito. Kaya nagsumikap siya, bumili siya, nag-ipon siya para ibigay sa kanya yon. Kaso nung na-receive yun nung partner niya, bigla niyang sabi niya, hindi naman yan yung gusto ko eh. Ang gusto ko lang yung time mo, yung lambingin mo ako. Minsan, di ba nararanasan po ba, hindi umaabot dun sa expectation nung binibigyan natin, yung gusto nating i-please, ang binibigay natin sa Kanya. Alam niyo po, ganyan din po ang nangyari sa bansang Israel in the book of Micah, yung binasa po natin nung last Sunday, ganito rin po nangyari sa kanila. They were still bringing offerings to the Lord, sumasamba sila, religious things, pero ang puso nila malayo naman talaga sa Diyos. Akala nila ang gusto ng Diyos ay yung mga handog, mga alay, mga ritual, pero sa totoo lang, ang gusto ng Diyos ay isang buhay na may hustisya. Alala niyo po ba yung last Sunday? The justice of God. Di po ba yan ang gusto niya sa atin? Awa at kababaang loob. Isang pusong tumatanggap at nagbabahagi ng kanyang puso. Ang tapat at mahabaging pag-ibig niya. Basahin po natin muli sa Micah chapter 6, verses 6 to 8. Ang sabi po niya, sumagot ang isang Israelita, ano ang ihahandog ko sa Panginoon, ang Diyos sa langit, kapag sumamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Again, this is the person, ang Israelitang to, gusto niyang i-please ang Diyos. Kaso gusto niya i-please, puro material things, puro akala niya, yun ang nagpapatuwa talaga sa kanya, sa Diyos. Yung pupunta siya sa temple, mag-worship siya, aawit siya, iiyak siya, iaalay niya yung offering niya, ibibigay niya yung offering niya. Akala niya, doon napiplease ang Diyos. Well, that's one thing, that's obedience. Pero may higit pang hinahanap ang Diyos sa kanyang buhay. At ano po yun? In verse 8, ang sabi niya, hindi, ang sabi ng Diyos, sinabi na ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ano ang ninanais niya sa inyo? Gawin ng matuwid, pairalin ng pagkamauin, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. That is the desire of God na talagang kapag itong tatlong bagay na to, the justice, love, mercy, and humility, humbleness, ay talagang mapiplease po ang Diyos sa ating mga buhay. Sige po, bago tayo pumalao, tayo po muna manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Alam po namin, O Diyos, sa oras pong ito, ay inihanda kang isang biyaya sa aming mga buhay. At hayaan mo nga po, Diyos, na aming mga puso ay maging bukas, ang aming mga kaisipan, ay buong tanggapin, Panginoon, ang katotohanan sa iyong mga salita. Tulungan niyo nga po kami, Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Well, the background of this book, Micah, si Micah po, katulad ng last week, siya ay propeta ng Diyos sa southern kingdom ng Judah. So, nag-split po ang bansang Israel. Isang northern part, isang southern kingdom, which is Judah. Doon po siya sa south. Ang northern Israel ay malapit na pong bumagsak sa Assyria sa parte pong ito ng Book of Micah. Kinukubkub na sila kasi pareho silang naging tumalikod na sa Diyos. Okay? At ang Judah ay susunod na rin kung magpapatuloy sila sa kanilang ginagawa. Nakaabang na talaga ang parusa ng Diyos sa kanila. At sa panahon nga po na yon, ang bayan ng Diyos ay naging religyoso sa panlabas. They still worship the Lord, pero religious ritual na lang. Wala na yung puso. Pero ang pagkatao nila ay corrupt, walang hustisya at mayayabang. Naging ganun na po ang mga kanilang pagkatao. Lahat corrupt. Mga leaders corrupt. Mga priests, mga pare nagsisilbi sa simbahan, corrupt. Prophets, mga propeta, corrupt. Lahat ay nasusuhulan. Ang sabi niya, lahat tumatanggap ng suhol at inaapi ang mahihirap. Parang sa panahon po natin ngayon, napansin po ba? Parang umuulit, pastor, yung nangyari noon ngayon. Lahat corrupt na rin. Ang hirap magtiwala ngayon sa gobyerno. Ang hirap magtiwala ngayon sa tao. Kasi parang lahat nagiging corrupt na. Alam niyo po, inihanda na ng Diyos ang lahatol niya sa kanila, sa bansang Israel, sa pamamagitan po ng Assyria dahil sa kanilang mga ginagawa. Kaya ang mensahe po ni Micah sa kanila ay nagbibigay ng babala at tumatawag ng pagsisisi. Alam niyo po, sa chapter 6 na ito ng Micah, gumamit po dito si Propeta Micah ng isang illustration na kung saan tulad siya ng isang courtroom, yung korte. Katulad po siya ng isang korte. Kapag binasa po natin yung Micah chapter 6 na yan, makikita natin, para siyang courtroom, ang setup. Yun ang illustration nila. Pamilyar po tayo, di ba? Napapanood niyo po ba yung mga hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee, sa mga ganyan? Ganun po. Ang sabi niya sa Micah chapter 6 verse 1 to 2, para makita natin context ito, sabi niya, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Tumindig kayo at ilahad ang inyong kaso. Iparinig ninyo sa mga bundok at mga burol ang inyong reklamo. It's like a courtroom. Di po ba? May kaso, may nag-a-accuse, may reklamo. In verse 2, at kayo mga bundok na matitibay na pundasyon ng mundo, pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa mga Israelita na kanyang mga mamamayan. And you, kayo maging witness, sabi ng Diyos, mga bundok, mga burol, aking mga nilikha, you will be the witness of how I will judge these people, ang sabi ng Diyos. At tinanong sila ng Diyos, in verse 3, sabi niya, mga mamamayan ko, ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Siya kasi yung victim. Pinahirapan ko ba kayo? Sagutin ninyo ako. Ito yung sabi ng Diyos. In verse 4, inilabas ko kayo mula sa Ehipto at iniligtas ko kayo sa lupain ng pagkaalipin. I carried you out. Binalikan ng Diyos the past. Kung ano yung kabutihan ng ginawa ng Diyos sa kanila. Kasi sabi, ang nagtataka ang Diyos, bakit kayo nagiging ganyan sa akin? Ginagawa nyo na lang ritual ng pagsamba sa akin. Eh, ang hinahanap ko sa inyo, puso. Tinitignan ko sa inyo ay inyong mga puso. Pero bakit ganyan ang dating ninyo sa akin, ang sabi niya. Remember, pinalaya ko kayo sa Ehipto at pinili ko sina Moses, Aaron at Miriam upang pangunahan kayo. I raised up a leader, isang mahusay na leader, para i-lead kayo out of Egypt at dalhin kayo sa promised land. I gave that to you. Tapos, ganyan ang gagawin niyo sa akin, sabi ng Diyos. Mga mamamayan ko in verse 5, alalahanin din ninyong sinugo ni Haring Balak ng Moab, si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Then this is the past na nire-reminisce ng Diyos, sinasariwa ng Diyos. Kasi nung sila ay nasa wilderness, may mga gustong umatake sa kanila. At isa na nga po doon si King Balaam. Diba? Then nag-hire siya ng prophet, sabi, sumpain mo yung bansang yon. Kasi baka atakihin nila kami. Pero ang sabi ng Diyos, nangusap ang Diyos sa propeta, yung sabi niya, huwag mo silang susumpain, kundi pagpalain mo sila. Ang sinasabi dito ng Diyos, I bless you, nation Israel. Pero what happened? Bakit ganyan ang ginagawa ninyo sa akin? Ang sabi pa niya, alalahanin ninyo ang inyong paglalakbay mula Shittim hanggang Gilgal, kung saan ipinakita sa inyo ang aking katapatan. Alam po yung Shittim at Gilgal na to? Nung si Moses ay pumanaw na, next leader is Joshua. Diba? The last, sa wilderness, yung last lugar, bago sila tumalid ng ilog Jordan, that's the Shittim. Di po ba? Hinati ulit ng Diyos ang dagat sa panahon po ni Joshua para makatawid sila sa promised land.
Ang tawag po doon is Shittim. Yun yung lugar na yun. Yung last destination, yun yung last lugar na pinuntahan nila in the wilderness. Tapos pagka-across nila, yun yung Gilgal. That's the promised land itself. Ang sabi ng Diyos, di nyo ba naalala yung katapatan kong yun? Bakit ganyan ang ginagawa niyo sa akin? Ang sabi ng Diyos. Talagang nilalahad dito ng Diyos ang kanyang saloobin. Alalahanin niyo ang mga pangyayaring ito upang malaman ninyong iniligtas ko kayo. Iniligtas kayo ng Panginoon. Ang mga sinilitang ito ng Diyos sa kanila ay hindi nagpapakita ng galit. Hindi po siya galit. It's like a heartbroken na puso. Parang nabiyak ang puso niya dahil ganito ang ginawa niya sa bansang Israel. Pero ganun na nagiging tugon nila. Nagiging corrupt sila. Oo, panlabas, nakikita mo, sumasamba sila, nag-aalay sila, libo-libo pang antupa yung gusto nilang hialay kanina, di ba? Para lang masiyahan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, di ako manalulugod dyan. Mas pinapansin ng Diyos ang kondisyon ng puso ng tao kaysa sa ritual na gagawin niya. Amen po ba doon? Mas pinapansin po ng Diyos the conditions of our heart more than the rituals that we do. They were willing to give great material offerings. Handa sila talagang magbigay, libo-libo. Sagasaganang offering sa Diyos, but unwilling to change their lives. Pero ayaw naman nila magbago ng kanilang mga buhay. Well, ano po ba talagang expectation ng Diyos sa kanila? In verse 8, hindi yan, sabi ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kung anong mabuti. At anong ninanais sa inyo? Gawin ang matuwid, do righteousness, pairali ng pagkamauin, love mercy, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Humility. At sabi niya po sa English, sige nga na, yung English. Sabi niya, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy. Ito po ang topic po natin sa umagang ito. The expected life, love mercy. Sabihin niyo nga po, love mercy. Hindi po si Ate Mercy. Mercy, kaawaan. So to love mercy, ang sabi po diyan sa salitang Hebreo is ahavat hesed. Sabi niyo nga po, ahavat hesed. Hesed. That's the word of the Lord sa umaga pong ito. Alam po, ang word na hesed, wala siyang accurate talaga na English translation. Kaya pag binasa niyo po yan sa Bible, love kindness, love mercy, love righteousness, ang dami niyang paiba-iba sila. Kasi wala talaga siyang accurate na one word na katumbas sa English translation. Di po ba, maraming ganyan mga salita katulad sa atin. Pag sinabi mong, ang bait mo, di ba? Parang ang daming ibig sabihin nun. Di ba? Parang, sabihin mo nga po sa katabi mo ngayon, sabihin mo sa kanya, ang bait mo. Di ba? Parang ang daming meaning. Di po ba? Ang daming, di mo alam kung maganda ba. Ganyan po yung hesed. Malawak siya. Ang sabi niya, pwede siyang walang accurate meaning dito. Kaya, ang iba ginagamit na salita, depende ito sa context. Depende sa ngayon, sa konteksto ng pinag-uusapan, yung salitang ibig sabihin po ng hesed. Pwede siyang i-translate as mercy. O may awa sa mga hindi karapat-dapat. Tawag po dyan is mercy. Hesed. Pwede rin po siyang word na kindness. O hindi lang pakiramdam, kundi may ginagawa. The extreme mercy, extreme kindness, hindi lang yung naawa ka. Siyempre may gagawin ka. Ang tawag po doon is hesed. Steadfast love, yung hindi pa bago-bago, hindi nagbabagong pag-ibig. Ang tawag po doon is hesed. Covenant loyalty, nakaugat sa isang tipan, sa isang pangako. Yan ay hesed. Generous, higit pa sa kanyang ibigay at goodness, kabutihan sa lahat. Ang tawag po dyan ay hesed. Ayon po sa Theological Word Book of the Old Testament, ang hesed defines as is a strong relational term that emphasizes loving loyalty with a covenant relationship. Ginagamit daw po ang salitang ito sa tapat na pagmamahal sa loob ng isang tipan. Sabihin nga po tipan. Sa isang, alam niyo po yung tipan, covenant. Kasunduan. Yan, thank you po, Pastor. Kasunduan. Sa Old Testament, ginamit po ang salitang ito ng 240 times. Madalas to describe God's character sa kanyang bayan. Ginagamit po ang hesed to really describe the character of God. Hindi tayo.
Una ito sa Diyos, sa Old Testament. It is a word only inilaan para i-describe ang Diyos. Sabi niya po sa Psalms 136 verse 1, "Give thanks to the Lord for He is good. His hesed endures forever." Pag binasa niyo rin po yan sa translation, dami yan. His love endures forever. His faithfulness endures forever. His kindness, His mercy endures forever. Ang tawag po dun is hesed. Ang sabi din po sa Exodus chapter 34 verse 6, ito po yung word na ginagamit sa Diyos, ha? Una kasi ito sa Diyos. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking hesed at ako'y nananatiling tapat." Ang context po dito ay nung gumawa ang Diyos ng 10 tablets, di po ba? Tapos pagbaba ni Moses sa bundok, after 40 days, 40 nights, nakita yung Israel sumasamba sa gintong guya. Di ba? Yung pinagtunaw-tinaw nilang mga gold. Sumasamba sila doon. And then nagalit si Moses. Binagsak niya yung dalawang tableta ng 10 Commandments. Then bumalik ulit siya, kinausap siya ng Diyos. And then 34 verse 6 nito, sabi ng Diyos, "I will make a new commandment." Sabi niya, gagawa ulit ako, uukit ulit ako. Kasi bakit? Ang tawag doon, hesed ng Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang tipan kahit sinira ni Moses. Uulitin at uulitin yun ng Diyos. Kasi bakit? Siya ay tapat sa kanyang mga salita. Amen po ba? God's hesed is not based on what we deserve. It flows from His character and covenant. Hindi binabase ng Diyos ang kanyang hesed sa tao. So hindi siya dedepende sa atin. Kung magiging maawain siya, maibigin siya, matulungin siya, mapagpala siya sa atin, hindi niya yun idedepende sa atin. Kundi, it is the setting, it is the position of His will. Ito yung nilulugar niya ang kanyang kalooban na tayo ay mahalin. Doon dumedepende ang Diyos ng hesed, hindi sa atin. Ipo ba sa atin, pag tayo nagmahal, kailangan kamahal-mahal muna siya. Doon depende tayo sa Kanya kung mamahalin natin siya o hindi. Pag di naman niya tayo minamahal, ba't naman natin siya mamahalin? Hindi po ganun ang Diyos. Hindi siya dumedepende doon sa mamahalin niya kung siya'y papakitaan niya ng hesed. Kundi, ilalagay niya yun sa kanyang kalooban. Iseset niya kahit anuman ang response o itugunan ng mamahalin kong ito, mananatili yung hesed ko sa Kanya. Hesed is God's covenant love, His faithfulness, undeserved kindness to His people. Ito daw po yung matapat at hindi karapat-dapat. Sabi niya po, sige, basahin po natin. It's more than just mercy or kindness. It's loyal love that never gives up, never lets go, and never runs dry. Sabi niya po sa Tagalog, ang hesed ay yung pag-ibig ng Diyos sa tipan, sa kanyang covenant. Doon inilalagay ng Diyos ang kanyang hesed. Ang kanyang tapat, di sana nararapat na kabaitan sa kanyang bayan. Ito ay higit pa sa awa o kabaitan. More than awa, more than mercy, more than kabaitan lang. Ito ay tapat na pag-ibig na hindi sumusuko, hindi bumibitaw, at hindi natutuyo. It will never run dry. Yan ang hesed ng Diyos. Kaya nang sabihin po ni Micah sa Israel, in Matthew chapter 6 verse 8, yung binasa po natin kanina, you love mercy. Ang sinasabi niya po doon, dapat makita ang tipan na pag-ibig ng Diyos sa kanila sa pagtrato nila sa iba. Kinukuha ni Micah yung word na hesed, una sa Diyos, for us to reflect, ano ba yung ginawa ng Diyos? Diba ba kanina binabalikan niya, hindi yung ba naalala? Pinalaya tayo sa Ehipto, itinawid tayo sa Ilog Jordan, ginawa tayo ganito, binigyan tayo leader, bigyan. Para ano eh? Dapat makita ang tipan ng Diyos sa pag-ibig ng Diyos sa kanila, sa pagtrato nila sa iba. Para kung paano nila tinatanggap ang hesed ng Diyos, ganun din po nila ito may babahagi sa iba. At ito mo ngayon ang expectation ng Diyos sa kanyang bayang Israel. And even to us now, I do believe. Amen po ba? Sa ating din ngayon, ito rin ang inaasahan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang tanong, how can we love mercy? Paano ba talaga tayo ngayon iibig sa hesed? Paano tayo ngayon mamumuhay sa expectation ng Diyos na para makita ang hesed sa atin? O that kindness, that goodness in our life. Paano ba yon? Una, you should first receive mercy. Sabihin niyo nga po, receive mercy. Kailangan tumanggap muna tayo ng
hesed sa Diyos bago tayo makapagbigay nito sa iba. Sabi nga po, you cannot give what you do not have. Di mo naman talaga pwedeng ibagay yung wala ka. Amen po ba? Kaya kailangan tumanggap muna tayo ng hesed sa Diyos for us to mamaya ipakita ang hesed na yan sa ating mga buhay. Ang Diyos ang pinagmumulan ng mercy, kaya hindi siya mauubusan nito. Ang sabi po sa Psalms 145 verse 9, the Lord is good at all, and His mercy is all over that He has made. Ang hesed ng Diyos, sabi niya, ay nandyan sa lahat ng nilikha niya. So pwede po ba ngayon sabihin ng Diyos, ay ang tao ngayon na, ay parang hindi ko na-experience yung hesed ni Lord. Para namang wala ako niyan. Ang sabi sa Psalms, and His mercy, His hesed, is all over. Sabi nga po, all over. Maligtad. Overall po pala. Overall. Sabi po, overall. Overall that He has made. Lahat bumabalot sa atin, nilikha ng Diyos, tao man yan, bundok, burol, kalawakan, ang lahat ng yan ay nandyan ang tinatawag na hesed ng Diyos. Pinadarama ng Diyos ang kanyang hesed sa lahat. Kahit wala pa silang itugon dito, kahit hindi sila karapat-dapat na tumanggap nito, ang tawag po doon is hesed. Ginagawa ito ng Diyos dahil, bakit niya ginagawa yon? Dahil katuwaan niyang ibigay ito. Alam niyo po ba yon? Ang Diyos, kaluguran niya, katuwaan niya, na ipadama sa atin ang kanyang hesed. Kaya hindi natin siya mapipigil talaga. Wala kang kayang gawin para hindi mo tanggapin ang hesed ng Diyos. Lahat tayo nung tatanggap. Amen po ba? Magsabi nga po ulit ng amen ang mga tumanggap ng hesed ng Diyos. Amen. Balikan po natin ang mga Israelita in the book of Micah. Mga mamamayan ko, ang sabi ng Diyos, anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Pinahirapan ko ba kayo? Sagutin ninyo ako. In verse 4, inilabas ko kayo mula sa Ehipto at iniligtas kayo sa lupain ng pagkaalipin. Inilabas at iniligtas. Ang tawag po dyan is hesed. Di naman nila yun ni-request. Kasi meron na pong poverty mindset noon dahil 400 years silang nasa Ehipto, nakatatak na sa kanilang mga isipan, mga alipin lang talaga sila. Nagkaroon na sila ng ganon. Hindi na nga nila nire-request yan. Pero ang sabi ng Diyos, I will give you what you deserve. Ilalabas ko kayo at iniligtas ko kayo at pinili ko sina Moises at Aaron at Miriam upang pangunahan kayo. In verse 5, mga mamamayan ko, alalahanin din ninyong sinugo ni Haring Balak ng Moab si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit pinagsalita ko si Balaam ng mga pagpapala sa inyo. Again, wala naman din nag-request. Wala namang Israelito doon na may alam na, uy, si Haring Beor, kinausap niya si Haring Balaam, kinausap niya si Haring Balak, kinausap niya si Propeta Balaam. Sabi niya, susumpain niya daw tayo. Wala naman, mag-pray tayo kay Lord na sana hindi niya tayo sumpain. Wala pong may alam noon. Pero ginawa pa rin yun ng Diyos sa kanila. Kasi bakit? Nalulugod ang Diyos na ipadama ang hesed niya sa kanyang tao. Amen. Hindi nagbago at hindi naubos ang hesed ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Hindi po yun nagbago at hindi yun naubos. Kahit na hindi sila umabot sa expectation ng Diyos. Pastor, kahit hindi sila ng buhay ng ganon, talaga bang di naubos ang hesed ng Diyos sa kanila? Yes, mamaya po tatalakayin. Babalikan natin yun. Sabi po ni Charles Spurgeon, no one is so good that they do not need God's mercy. And no one is so bad that they cannot receive it. Walang taong sobrang buti para sabihin niyang di nila kailangan ang awa ng Diyos. At wala rin naman pong taong sobrang sama para hindi niya tanggapin ang awa ng Diyos. Amen po ba? Kaya wala tayong lulugaran. It is His will na ipadama sa atin ang kanyang hesed. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin dito ang Diyos. Bakit ito ginagawa ng Diyos? Why does He do this? Dahil alam ng Diyos, you cannot love mercy hanggat hindi mo ito nararanasan sa Kanya. Hindi mo yan magagawa sa iba. Hindi niya yan i-expect na magagawa mo yan sa iba. Kung di muna ikaw ay pararanasan niya ito. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5, ngunit napakamaawain ng Diyos.
Hesed. So much hesed ang Diyos, sabi ng talata. At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Verse 5, na kahit itinuring tayong patay dahil sa ating mga kasalanan, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. That's the mercy of God. Ano pong ibig sabihin ng talatang ito? Did you receive Jesus in your life? Tinanggap po na ba ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay? Alam niyo po ba, Jesus Christ is God's greatest expression of His hesed. Ang ating Panginoong Jesus, yan ang greatest expression ng Diyos ng kanyang hesed, ng kanyang awa, kabutihan, pagmamahal, katapatan, lahat-lahat. Nagkatawang tao ang hesed ng Diyos sa kanyang tipan sa tao. He has a covenant to us that He will save us. Naliligtas niya tayo. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinagkatawang tao niya ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang hesed sa atin. Jesus is the fulfillment of God's hesed, the ultimate display of faithful, sacrificial, pursuing love. Kaya di po ba tayo ngayon ay ang utos sa atin ng Diyos ay tularan natin si Kristo? Bakit? I-display na sa atin ng Diyos, hindi lang sa salita, hindi lang sa kanyang gawa, kundi sa katawan, kung ano ba ang hesed. Kaya tayo dapat ay mamuhay katulad ni Kristo. Dahil yun ang hesed. Si Jesus ang hesed. At kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, may expectation na ngayon ng Diyos sa iyo. Na ano yan? If you receive mercy, kailangan nakikita din yan sa buhay mo. Alam po, isang maganda sa hesed ng Diyos, sa awa, pag-ibig, katapatan. Wait, saglit lang po. Nawawaan niyo po ba pag sasabi ko yung hesed? Okay? It's the character of God. Ang dami po niyan. Okay? Hindi lang basta naawa ang Diyos, ang sabi niya. At kung tinanggap po natin ngayon si Kristo sa ating buhay, may expectation na ngayon ang Diyos sa atin. Ito po maganda sa hesed ng Diyos, sa awa niya. Through, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang taong tumanggap ng hesed ng Diyos ay nagkakaroon ng pagbabago. Sabi niyo nga po, pagbabago. Merong nagbabago sa taong tumatanggap ng hesed ng Diyos. Pag tinanggap mo si Kristo sa iyo, may magbabago sa iyo. Kaya tanungin niyo nga po yung katabi mo, may nabago na ba sa iyo? Binabago pa. Yes, that's good. Maganda po yan kasi talagang may babaguhin sa atin ng Diyos. At tayo ay gagawin niya ring hesed dito sa lupa. Amen. Hindi lang to basta awa. Naawa ang Diyos. May nababago sa taong dinadapuan ng awa ng Diyos. At ano po ang pagbabago ito? If we receive mercy, we also, number 2, reflect mercy. Sabihin nga po, reflect mercy. We receive and we reflect. Ibig sabihin mo na reflect, nasasalamin. Okay? Nakikita. Ang sabi po sa verse 8, hindi. Sinabi ng Panginoon kung anong mabuti at anong ninanais siya sa inyo. Gawin ng matuwid, pairalin ang pagkamaawayin. To love mercy, to reflect mercy. At dito na po sila nagkulang ang bansang Israel. Pwede po ba yun, Pastor, na tumanggap sila ng hesed? Sabi mo po kanina, pag tumanggap ng hesed, nababago. Pero bakit nabasa natin kanina, tumanggap sila ng hesed ng Diyos, pero hindi ito nakikita sa kanilang pamumuhay? Sabi mo kanina, Pastor, napabago, ba't sila parang hindi naman nabago? So pwede ko na pong abusuhin ang hesed ng Diyos ngayon kasi hindi po. Katulad po na natutunan natin last week, makinig po kayo. Ang justice ng Diyos, at ang kanyang awa, ang kanyang hesed, ay sabay niyang ginaganap. Amen. We cannot really abuse the Lord. Hahatulan tayo ng Diyos if we do not change our life according to His hesed. Hahatulan tayo ng Diyos. Oo, tumanggap tayo ng hesed ng Diyos kahit hindi tayo deserving. Pero kapag hindi ito nakita sa buhay mo, may justice sa iyong Diyos. Sabi nga po ng amen na naniniwala dito. May justice ang Diyos. Di po ba last week? Kapag hindi ka nagiging tapat, may justice sa iyong Diyos. Kahit tapat ang Diyos, di yun magbabago. Pero pag ikaw hindi ka nabago ng katapatan ng Diyos, may justice sa iyong Diyos.
Pinananagot sila ng Diyos dahil hindi nakita sa kanilang buhay ang mercy o ang hesed ay ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ipinasakop sila sa isang malupit na bansa. Sino po? Ang bansang Israel. Hindi nakita sa kanila ang awa. Naging corrupt talaga sila. Kinukuha ang kayamanan ng mga mahihirap. Parehong-pareho po talaga ngayon, di po ba? Talagang inaabuso ang mga mahihirap. Ganyan po sila noon. Pinagmamalupitan ng mahihirap. Sinusuhulan ng mga nasa posisyon para lang makakuha ng kontrata. Hindi ko lang po alam kung may mga kontraktor na noon. Pero gano'n, nagsusuhulan na sila. Doon pa lang meron na talaga. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, I will put you my justice. Hahatulan ko kayo. Kasi bakit? Hindi nare-reflect ang mercy. Hindi nagre-reflect ang hesed ng Diyos. Sabi po ni John Calvin, we are not made partakers of the mercy of God, that we may bury it in ourselves. Hindi daw tayo kabilang sa mga binibigyan ng awa ng Diyos para lang ilibing natin yun sa atin. Ibig sabihin na hindi ito nare-reflect. Parang tanggap ka lang ng tanggap, tapos wala namang reflect, walang lumalabas. Ang sabi ni John Calvin, hindi tayo, ginawang partakers, ginawang kabahagi sa awa ng Diyos para lang ilibing yun sa ating sarili. But that we may extend it to others. Na dapat talaga yan nagre-reflect sa atin at na-extend yan sa iba. Paano ba ma-reflect sa atin sa ating buhay ang hesed ng Diyos? And that's the question. This is our application. Paano ba ito ngayon nakikita sa ating mga pamumuhay? Tatlong bagay. Una po, through forgiveness. Sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. You receive forgiveness. You receive. Tinanggap mo ang hesed ng Diyos. Pinatawad ka niya. Ang sabi ng Diyos, magpatawad ka rin sa iba. We can reflect the hesed of God, the mercy of God, kung natututo po tayong magpatawad din sa iba. Alam niyo po, delay of forgiveness can be pride. Ooh. Alam niyo po ba yon? Delaying. Ano yung delaying? Pag pinapatagal mo ang pagpapatawad sa iba, yan ay pwedeng pride. Hindi ito yung, para po hindi nyo po kung mistake. Hindi po ito yung, dapat ngayon na, nagpatawad ka na. Kuwari, nagkasala siya, hindi, papatawarin na kita. Of course, meron pa rin po tayong part sa ating nature bilang tao na pinaprocess natin yung pain, di po ba? Tapos, o kaya, naghahanap tayo ng wise counsel, na hihingi tayo ng tulong sa iba, paano po ba niyo ako siya patatawarin? Tapos, minsan gusto naman talaga natin siyang lehitimong patawarin, na hindi pa rin, ka pa rin masukal loob. Ano po yung tangan? Di pa rin sumasaba yung loob mo sa kanya. Na totoo mo talaga siyang patawarin. Kaya minsan, it takes time pa rin. Pero, kapag taon na po, ang binilang at hindi mo pa rin siya pinatawad, pride na po yun. Sabihin mo nga po sa katabi mo, uy, pride na yun. Hapo, pero taon na. Hindi pa ba kayo kumukuha ng counsel sa mga leaders ninyo, spiritual leaders ninyo? Hindi pa ba kayo na-process yung pain sa loob ng isang taon? Hindi pa ba talaga totoong wala pa ba talaga intensyon na totoo siyang patawarin? Kung wala tayong forgiveness, wala ang Diyos sa atin. Amen. Ulitin ko po, kung wala tayong forgiveness, wala ang Diyos sa atin. Kaya reflect po natin ito. Kailan ba dinelay ng Diyos ang pagpapatawad sa iyo? When you commit sin to the Lord at nang humingi ka ng tawad sa Kanya, Lord, patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan. Tanong, kailan ba yung dinelay ng Diyos? Sasabihin ba ng Diyos, ay wait lang paprocess ko muna yung pain ko. Of course, He is God. He can really do it right away. Pero sa ating mga tao, pero huwag nyo na po sana paabutin ng 1 taon talaga na may galit pa rin sa inyong mga puso. Diba? Even the Lord Jesus Christ, sinuturo niya kung ikaw ay sasamba sa akin at may dala kang handog, bago ako ma-please dun sa handog mo, umuwi ka muna,
makipagkasundo ka sa iyong kapatid at bumalik sa akin so you can worship me and I will be pleased with your worship. Kapag wala pong forgiveness, the Lord is not pleased. Kailan ka ba niya hindi pinatawad? Meron ba talagang hindi pinapatawad ang Diyos sa atin? Sabi ko nga po kanina, ang hesed ng Diyos, nalulugod siya. Ipadama yun sa atin. Nalulugod ang Diyos na tayo patawarin sa ating kasalanan kung ito'y ating pagsisisihin sa Kanyang harapan. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan po natin doon ng Diyos. Kaya po sabi sa Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Be merciful, be kind, be hesed. Ang sabi ng verse, magpatawad kayo. Ito yung expression ng kabaitan at kaawaan. Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng papagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya kung may galit ka sa iyong kapwa, lalo na kung matagal na ito, we should reflect God's mercy by forgiving them. Kaya kung naalala ka ngayon, ayaw mo na eh. Ikaya kaya pa, pakaya, kaya papakisabihan ka ngayon eh. Dalan ko po ng biyaya at pagpapala, nawa ang mensaheng ito ay mag-udyok sa atin, napatawarin ng ating mga kapatid. Amen po ba? Ang hesed ay hindi naghihintay ng kondisyon para magpatawad. Tandaan po natin. Hindi siya naghihintay ng kondisyon para magpatawad. Kailanman ng Diyos, hindi siya naghintay ng kondisyon sa iyo para bago ka muna niya patawarin. Di niya sinasabi ko, sige pag after 3 months, patatawarin na kita. Walang ganun ng Diyos. O sige, ibigay mo yung ganito, patatawarin na kita. Wala pong ganun ng Diyos. Wala siyang kondisyon sa kanyang pagpapatawad. Kaya dalay ko po ng biyaya at pagpapala sa atin. When we forgive, huwag na po tayo maghanap ng kondisyon. Kasi bakit? Pinatawad naman tayo ng Diyos nang walang kondisyon. Amen. Huwag po nating punuin ng sama ng loob ang ating mga buhay. Amen po ba? Punuin na lang po natin ito ng pagpapatawan. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. baka lang po may ginawa siya sa iyo. Okay, patawarin po. Yan po ang una, through forgiveness. Kaya di po ba ang sarap kapag ikaw ay nagpapatawad? Kasi bakit? Iyon naman talagang gusto ng Diyos sa atin. Tayo magpatawad. Pangalawa, paano tayo ngayon mamumuhay sa expectation ng Diyos na makikita sa atin ng hesed? Pangalawa, through evangelism. Pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13. Romans chapter 10 verses 14 to 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Who is referring this to Jesus? How can they have faith to God kung wala pang nagbibigay sa kanila ng mensahe, nag-e-evangelize sa kanila? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? In verse 15, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng may dalang magandang balita. From the perspective of God, sa kanyang paningin, ang sabi niya, ang gandang tignan ng nag-e-evangelize. Ang gandang tignan ang nag-share ng gospel. Ano pong tawag doon? We are living in the expectation of God. The greatest need of humanity is the gospel. Yan ang pinakadakilang kailangan talaga ng tao. Kaya if we receive Jesus in our life, we have the duty to share and show it to others. Amen po ba? Meron tayo ngayong, anong duty? Tungkulin, thank you po, na sabihin ito sa iba at ipakita ito sa iba, ipadama ito sa iba. Marahil sasabihin po ng iba, Pastor, wala namang kakayahan ang tao ang taong lumapit sa Diyos maliban lang na akayin siya ng Ama sa Kanya. Ano po ba yung verse na yan? Tama po kayo dito. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Alam niyo po, isang paraan ng Diyos para akayin ang tao palapit sa Kanya ay sa pamamagitan ng mga taong mag-e-ebanghelyo sa kanila. Amen po ba? Sa pamamagitan natin na magbabahagi ng ebanghelyo sa kanila. Kaya
even though God is sovereign in salvation, naintindihan niyo po ba yan? Yung mga nag-SOD po dito, di ba? Even though na ang Diyos ay makapangyarihan sa pagliligtas, siya lamang ang kumikilos dito. Your obedience, ang pagsunod mo in sharing the gospel, is His appointed way to show mercy to sinners. Alam niyo po ba yun? Ikaw ang daluyan ng hesed ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyong ibabahagi mo sa kanila. Kaya tanong, kailan ang huling pagkakataon na nag-share ka ng gospel? If you are the extension of God's hesed, tayo yung kamay niya sa pagpapadama ng hesed sa kapwa. Kailan ka huling nag-share ng gospel? Pag-share po ng gospel is hesed, is the hesed of God in us. Sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa. Kaya huwag kang panghinaan ng loob sa pagbabahagi. Minsan ito po yung struggle ng iba eh. Dahil tumanggap ka at tatanggap ka sa Diyos ng mercy, kaya magagawa mo ito. Isang iba nawawalan ng lakas ng loob. Pero huwag po kayo mag-alala. Kasi bakit? Pagkakalooban ka ng Diyos ng awa niya, ng hesed niya, para ikaw kaya mong mag-hesed din sa iba. Sabi po sa 2 Corinthians 4:1, dahil sa awa ng Diyos, by the mercy of God, pinili niya kami, sino yan? Sila Apostol Pablo, para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan. Ano yung pagpapahayag ng bagong pamamaraan nito? The new way. Sabi niya, this is evangelizing. Kasi wala namang nag-evangelize noon. Yun yung ginagawa nila. Kaya naman, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kaya huwag po tayong panghinaan ng loob. Kasi bakit? May awa po ang Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, if we really experience the mercy of God, we can really share it to others. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan po natin dito ang Diyos. Kakayanin po natin yan. Ang dalangin ko po ng biyaya at pagpapala, nawa maging aktibo po ang ating mga buhay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa maraming tao. Amen. This is the command of the Lord. Yan ang utos niya. Kaya yan po yung ina-expect niya sa atin. When our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 18, go and make disciples of all nations. Ano po ibig sabihin nun? Go, humayo tayo. Kasi bakit? Tumanggap kayo. Sino ba yung kinausap niya doon? Sa Matthew chapter 28. Di ba yung mga tumanggap din? Ng hesed ng Diyos. Tumanggap kay Kristo. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, tumanggap kayo, bigyan nyo rin yun sa iba. Huwag niyong papatayin. Sabi ni John Calvin kanina, huwag niyong i-bury. Huwag niyong, pahihintuin sa inyo, sa atin lang ang hesed ng Diyos. Kapag tumanggap ka nito, kailangan may nagbabago sa atin. At anong pagbabago yun? Na ibabahagi natin ito sa iba. Yan po yung pangalawa. Una, ano po yung kanina? Paano marereflect ang hesed sa ating buhay? Through forgiveness. Pangalawa, through evangelism. Pangatlo, through giving. Ayan na. Huwag po kayo lalabas, giving na po. Minsan, yung kapag topic na po giving, nasi-CR po yung mga Kristiyano. Po kayo mag-CR muna. Mahalaga po to. In 1 John chapter 3 verse 17, sabi niya, kung sino man ang nasa maayos na pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan. Walang hesed. Walang reflection ng hesed ng Diyos. Masasabi ba nating sumasa kanyang hesed ng Diyos? Can we really say, pag nakita niya nangangailangan siya, nasa kanya ang hesed ng Diyos? Mamumuhay tayo ayon sa expectation ng Diyos kung nakikita natin ang pangangailangan ng iba gaya ng nakikita ng Diyos sa kanila. Reflecting mercy is seeing others through God's eyes. Ano yun po kapag nire-reflect ang mercy? Yung nakikita ng Diyos, nakikita mo din. Tapos hindi mo lang siya basta makikita. Meron kang gagawin. Di ba sabi ng talata kanina, sino man nakakikita ng pangailangan ng iba at hindi niya siya tutulungan, pwede ba talaga nating sabihin, nasa kanya ang hesed ng Diyos? Hindi po. Kasi bakit? Through giving, ginagamit ang giving para extension ulit ng Diyos ng kanyang hesed dito sa lupa. Sa pagbibigay ay natutularan natin ang ating Ama na nasa langit.
Ang Diyos ay hindi nagbigay ng labis lang sa Kanya. Alam po ba ang Diyos, hindi naman siya nagbigay ng yung spare, yung labis lang. May extra ako dito, bibigay ko na sa iyo to. Kaya wag po tayo magbigay dahil may labis lang. Dahil may labis ka. Minsan sinasabi ng iba, Pastor, paano po yun? Paano pa ako magbibigay? Sakto lang yun sa akin. Kaya Pastor, bago ako magbigay, hintayin ko munang may sumobra. May lumabis, so I can give. Alam po, ganyan ni-rebuke ni Jesus yung mga naghuhulog doon sa offering box sa temple. Di po ba? Nung nakaupo siya doon, pinagbasan naghuhulog. Anong sabi niya? Itong mayayaman na to, sabi niya, hindi ako natuwa sa kanila, hindi ako na-please. Kasi bakit? Binibigay lang nila ay labis. Kaya huwag niyo pong hihintayin yung labis. Yung nagbigay na isa, yung byuda, binigay yung 2 kusing. Doon natuwa ang Diyos. Kasi bakit? Nagbigay siya, hindi siya naghintay muna na may lumabis sa kanya. May sumobrang, Lord pag may sumobra talaga dito, Lord, sa'yo to. Hindi siya naghintay noon. Hindi naman kasi natutuwa doon ang Diyos. The Lord Jesus Christ rebuked that. Kaya huwag po kayong magbibigay ng labis. Amen po ba? Magbigay tayo dahil naniniwalang tayong ang Diyos ang nagkaloob. Amen po ba? Ang Diyos ang nagkakaloob. At kapag tumanggap ka, tandaan mong binigyan ka ng Diyos para makapagbigay ka rin sa iba. Sabi ko nga po, huwag niyong hihintay, huwag niyong hahayaan na malibing ang pinadamang hesed sa iyo ng Diyos. Be an extension of God's hesed. Kapag nagbibigay ka financially, you are joining, ito, napakaganda po nito, you are joining God's mercy in action. Yung hesed ng Diyos, kasi pinapadama talaga niya yun. Hindi siya parang pakiramdam lang na naawa. In action talaga yan. Yan ang hesed ng Diyos. Alam niyo po ba kapag nagbibigay tayo financially, kasama tayo sa team ng Diyos na pagpapadama ng God's mercy. God's mercy ministry. Parang gano'n. Kasama tayo doon. If we really do that. Kaya dapat we are praying na, Lord, sana, gusto ko pong maranasan din ng iba ang hesed mo sa akin. We should really pray for that. Kapag nagbibigay ka financially, tayo ang nagiging kamay ng Diyos. Alam po ba yun? Kapag nagbibigay ka financially, we are the extension of God's hand dito sa mundong ito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang mercy ng Diyos, kapag dumapo siya sa tao, may natatransform. Alam niyo po ba, isang bagay na natatransform sa tao ay yung pagbibigay. Alam niyo po ba si Zaccheo, yung maniningil ng buwis, yung umakyat sa puno ng sycamore, puro pang matanaw lang si Jesus. Nung na-encounter niya si Jesus, ano nangyari? In Lucas chapter 19 verse 8, tumayo si Zaccheo, nandun siya sa kanilang bahay. Nagpakain siya, pinakain niya si Jesus sa kanyang mga disciples. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, this is the encounter. Ito yung nangyari sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, pag may dumapo talagang hesed ng Diyos, may nagbabago. Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kaymanan. I will give, Lord, half, 50%. Alam po, mayaman si Zaccheo. Isa siyang chief tax collector. Kumbaga sa atin po ngayon, siya si secretary ng DPWH. Ganun po yung pwesto niya, mataas, kasi chief siya. Meron siyang mga alipores sa ilalim, mangurakot kayo dyan, bigay niyo sa akin. Ako yung pasimuno dito. Ganon. He's a chief. Panginoon, sa amin pamimigay ko ang kalahati ng aking kayamanan. At 50%. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko to sa kanya ng makailang ulit, 4 na beses. Kaya sa mga nagsasabi na, paano ako makakapagbigay kung sapat lang ang tinatanggap ko? The only answer is, kailangan mo pang makatagpo si Jesus sa buhay mo. Para maranasan mo ang hesed niya, para magawa mo rin ito sa iba. Kung nahihirapan ka, well, we should really
kailangan po natin makatagpo ang ating Panginoong Hesus para maipadama ito sa iba. Alam po, sa computation po, halos kaunti or wala nang natira sa kayamanan po ni Zaccheo. Doon sa ginawa niyang yon, na-encounter niya si Jesus, kalahati agad, natapyas na, pinamigay agad sa pahihirap eh. Tapos sabi pa yan, lahat ng dinaya niya, sabi niya, 4 times ko pang ibabalik. Tingnan niyo po ba, isa lang ang dinaya niya? Ang dami niyan. Kaya sabi nga po ng mga scholar, nung kinumpute nila yon, kung may konti mang nitira, na zero siya. Naubos talaga yung kayamanan niya. Pero alam niyo po, kahit naubos ang lahat sa kanya, pagkatapos naman na encounter niya kay Jesus, lalo siyang yumaman. Amen. Ang sabi ni Jesus in Acts 20 verses 35, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is more blessed for us to give. Kasi bakit? We are being the extended arm of God dito sa lupa. It is more blessed. Kaya yung buhay ni Zaccheo, mas blessed yung ginawa niya kaysa siya ay nangurakot nung luma niyang buhay. Kaya tanong po sa atin bilang application, kailan huling may tinulungan ka financially? Dalayan ko po ng biyaya at pagpapala, maging mapagbigay po tayo dahil ito ay reflection na sumasa atin ng Diyos sa ating buhay. Di po ba sabi sa John kanina, paano mo masasabi ng taong ito, sumasa kanyang Diyos, kung nakita niyang naghihirap ang kapwa niya pero hindi niya tinutulungan? Paano tayo ngayon mamumuhay sa expectation ng Diyos na maging hesed? 3 bagay. Sabi po, kanina sabi niya, una, we should receive mercy. Okay? Pangalawa, we should reflect mercy sa pamamagitan ng forgiveness, sa pamamagitan ng evangelism, pamamagitan ng giving. Alam niyo po, siguro sa una, kaya natin itong gawin. I feel fired up. Talagang mainit na mainit tayo sa Diyos. Kakayanin natin yan. Pero baka magsawa ka rin. Sino po dito nagsawa na? Sawa na ng kakabigay. Nagsawa na siyang kaka-evangelize. Nagsawa na siyang paggawa ng hesed. Alam po, mahirap itong isustain. Dapat talaga alam natin ang paraan para masustain po ito. Kaya pangatlong point, ito po ako magtatapos. Renew mercy. We receive mercy. We reflect mercy. Kailangan ma-renew ang mercy. O, ibig sabihin ng renew, magpanibagong muli ang habag ng Diyos sa atin. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 7, Blessed are the merciful. Turo to ni Jesus sa bundok. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mapalad ang taong maawain, ang may hesed, dahil tatanggap siya ng hesed. Alam po, nagpapakita ito ng cycle of mercy of God. You receive, you reflect, you renew, you receive again, you reflect, you renew, you receive again, you reflect. Yung tumanggap ng hesed, nagbibigay ng hesed, at papanumbalikin ang hesed. Mercy receive, mercy given, mercy renew. Yan po ang cycle na inaasahan, expectation ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin to kakayanin kung sa ating sarili lang tayo aasa. Alam ito ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang Espiritong Banal para tulungan tayo na ma-renew ang ating pagiging mahabagin. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba naranasan nyo na parang nagsawa na kayo sa pagiging hesed sa inyong kapwa? Kaya ngayon, hindi nyo na nagagawa. Pero nung una, nagagawa nyo naman po, di ba? Aminin po natin. Kung tayo talagang mainit tayo sa talagang nagagawa natin yan. Nakakapag-evangelize tayo, nakakapagbigay tayo, nakakapagpatawad tayo. Pero ngayon, parang nagsawa ka na. Parang ayaw mo na ulit. Kasi bakit? Walang renewal. Sabi po sa Romans 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Ano po yun? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang hesed niya, ay ibinuhos niya sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. He is renewing it through the Holy Spirit.
You cannot manufacture Hesed. It's poured by the Spirit of God. Ibinubuhos yan sa atin ng Espiritu ng Diyos. Kaya dapat lagi natin itong hinihingi sa Diyos. Lord, punuin niyo po ako muli ng iyong Hesed. Lord, tulungan niyo po akong maging tingnan ng tao gaya ng pagtingin ninyo sa kanila. Hinihingi natin yan sa Diyos kasi bakit? Kasama siya ng Espiritu sa atin. I-check po natin, baka may bumabara na sa ating mga puso kaya hindi na natin maipadama ang Hesed sa iba. Check that carefully. Kaya minsan nawawalan ng renewal of the Hesed of God, hindi dahil nagkulang ang Diyos, kundi baka may bumabara na sa iyo. Sabi ko po kanina, ang Diyos tinitignan niya sa atin ang ating mga puso. Kaya dapat we should admit to the Lord, ano po ba ang dahilan bakit huminto na ako sa pagmamalasakit ko sa iba? What is the reason, Lord? Lord, what happened to myself? Ano po ba yun? Sino ang pinagdamutan mo ng Hesed? Lord, naging madamot ako ng Hesed sa kanya. May chance ka kaso pinili mo, wag na lang. Repentance is not shame. Di po yun nakakaya. It's cleansing. Sabi nyo nga po, cleansing. Ang pagsisisi ay nagpapalinis po sa atin. When God washes your heart, Hesed becomes free to flow again. Alam mo ba yun? Kapag malinis ang puso natin, nagpalinis tayo ng puso sa Diyos, walang bara dyan. Yung Hesed ng Diyos, ang daling umagos. Ang daling mag-flow. As you hear this word, baka may naalala ka na dapat sana ay napadamahan mo ng Hesed. Pwede mo siyang puntahan mamaya. Kasi bakit po? Hesed grows stronger when it's used. Alam po ba yun? Ang Hesed, kapag ginagamit mo, mas lumalakas. Sabi nga po, lumalakas. Mas lumalakas ang Hesed natin kapag ginagamit po natin to sa iba. Dito po ako magtatapos. Ang bansang Israel, kahit naranasan po nila ang Hesed ng Diyos, ay hindi nila ito naipadama sa iba. Dahil hindi sila nagpa-renew sa Diyos. They did not renew it. Nung una, maayos. Natutuwa ang Diyos sa kanila. Pero at the end, hindi pa rin. Yun nag-sustain sa kanila. Dito po ako magtatapos. Mga kapatid, ang sabi po sa Micah chapter 6 verse 8 kanina, gawin ang matuwid, do righteousness, pairalin ang pagkamaoin, love mercy, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Dahil po, hindi niya hinihingi ang mga magagarbong handog sa atin ng Diyos, kundi isang pusong tumanggap ng kanyang awa, namumuhay sa kanyang awa, at nagbabahagi ng kanyang awa. Ulitin ko po, isang pusong tumanggap ng kanyang awa, namumuhay sa kanyang awa, at nagbabahagi sa kanyang awa. Marahil sa atin po ngayon, tumanggap na tayo ng mercy ng Diyos. Pero tila, natuyo na ito sa ating mga puso. Naranasan niyo po ba yun? Parang nag-dry na, Lord, yung mercy ko sa iba. Parang wala na akong mercy. Baka dati, madali kang maantig. Dati, mabilis kang magpatawad. Dati, handa kang magbigay. Pero ngayon, parang hirap na. Ang panawagan po ng Diyos sa atin, renew my mercy, Lord. Hayaan niyo pong maging sariwa muli sa atin ang Hesed ng Diyos. Kaya kung nadarama mong humina ang Hesed sa iyo, bumalik ka sa pinagmumula ng awa. Alin, sino po yan? Ang ating Panginoong Jesus. Go back to what Jesus did. Go back to your relationship with God. Kung nanghihina ng Hesed mo, balikan mo si Kristo. Sabi ko nga po kanina, marami tayong minsang kondisyon bago tayo mag-Hesed. Pero ang sabi ng Diyos, balik lang tayo sa Kanya. Kasi bakit? Siya ang pinagmumulan, siya ang nagbibigay, at siya ang mag-empower sa atin para magawa po natin to sa iba. Sige po, tayong lahat ay tumayo.
tapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't nanggahit, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Sige po tayong lahat ay manalangin. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Dakila, Lord, ang iyong pag-ibig sa amin. Dakila, Lord, ang pag-ibig mo sa amin. We thank you, Lord God. We worship you, Panginoon. Dahil sa iyong walang tigil, walang hinto, hindi natuto yung hesed sa aming mga buhay. Even Lord, kami ay hindi deserving dito. Even Lord, na minsan nasusuway ka namin. Hindi nagbabago ang hesed mo, Diyos. Dahil puso mo ito para sa amin. Katgalakan mo itong ibigay sa amin. Salamat, Lord, Panginoon. Patuloy po namin dalangin naming Ama. Natulungan niyo nga po kami, O Diyos, na by receiving your hesed, ay maipadama din po namin ito sa iba, Panginoon. Help us, Lord God, to forgive others. Tulungan niyo po kaming magpatawad sa iba. Lalo na, Lord, kung napakatagal na nito, O Diyos. Lord, help our hearts na mawala na yung bigat, na mawala na yung galit, O Diyos. Dahil, Lord, ni minsan hindi mo ipinagdamot sa amin ng kapatawaran. And Lord, hayaan mo ito'y makita din po sa amin, Panginoon. And also, we are really, bigyan niyo po kami ng puso, O Diyos, sa mga tao. Lalo na, Panginoon, sa mga hindi pa kumikilala sa aming Panginoong Jesus. Lord, that is your greatest hesed. That's your greatest expression of your hesed, O Diyos.
Yung mga itong una talagang nararamdaman at nakikilala sa aming mga buhay, ang aming Panginoong Jesus. Lord, help us, Lord God, to share your word to others, to bring them to you, Panginoon. Hallelujah. Also by giving, Lord, alam po namin, minsan talaga mahirap magbigay dahil sa pangangailangan. Pero Lord, ang ikinatutuwa mo, Lord, at ang binibigyan mo ng pagpapala ay yung nagbibigay ng higit sa kanilang kakayahan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na manumbalik ang lahat ng ito sa amin, Panginoon. Dahil once, dati, Panginoon, naranasan na namin ito, Lord eh. Pero baka ngayon natutuyo na lang. Hayaan mo, O Diyos, na maging sariwa itong mulit sa amin. At patuloy mo itong i-renew sa amin, Panginoon, upang hindi titigil ang pagdaloy ng iyong biyaya sa aming mga buhay. Ang pagdaloy, O Diyos, ng hesed mo sa amin upang ang pagdaloy na ito hindi namin patitigilin sa aming mga sarili kung hindi i-extend namin ito sa tao, sa iba, Panginoon. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa iyo, ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po aming dalangin naman sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo at pakihanda na po natin ang ating mga tithes and offering. Doon po sa last point ng message, di ba po? One way of reflecting God's mercy, paano natin maipapakita o masushow yung mercy natin sa mundong ito is through giving. So yan po ang ating gagawin ngayong umagang ito upang maging ganap at buo o katanggap-tanggap sa Diyos sa ating pagsamba. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Panginoon, patuloy kami po ay namamangha at nagpupuri sa napakasagana, napakayaman at nag-uumapaw na habag, grasya at awa mo po para sa amin. Naririto kami, Lord God, because of your grace and your mercy, Panginoon. Nakakaya po namin magbigay, gumawa ng mabuti, Panginoon, dahil yun ang unang mong ipinadama sa amin. Lord, hayaan mo po sa umagang ito habang ginaganap namin, Lord, ang isa sa mga utos mo. Masumpungan mo sa aming puso, Lord, that we're doing this because of natutunan namin sa umagang ito yung hesed. We want to extend our hesed, Lord God, Panginoon. Ma-reflect namin, Lord God, yung mercy mo, Lord God, sa mundong ito na nangangailangan talaga, Panginoon, ng awa, Panginoon. And Lord, hayaan mo as we give this, Lord, alam po namin, Lord, na hindi lamang yung bilang or amount ng ibibigay namin ng tinitingnan mo, kundi, Lord God, yung aming mga puso na may katapatan, Panginoon, at kagalakan na patuloy na nagbibigay sa iyo. Hayaan mo, Lord God, that through this, Lord God, ministry, Panginoon, na aming ginagawa sa pagbibigay, Lord, ma-extend kami yung maging kamay mo upang maabot yung iba, makaranas, Lord God, ng kahabagan at awa na ipinadama po para sa amin, Lord. Salamat po, Lord, wala kaming ibang pinag-aalayan at pinaghahandugan ng lahat ng ito, Panginoon. Bagamat, Lord, hindi nito mapapantayan yung mercy mo or yung hesed mo para sa amin, Lord God. Panginoon, naway kalugdan mo po ang aming munting handog na nakayanan. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. And we're claiming, Lord God, na blessed na kami, Panginoon. You already blessed us. Kami nga lang po ay gagamitin mong channel of blessing para sa iba. Salamat po, Panginoon, patuloy sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, isa pa tayo pong lahating tumayo. At sa lahat po ng biyayang ito, ibalik po natin ang lahat ng papuri, pagdakila at paglulahati sa ating Panginoon. Ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat
tayo pong lahat, taas natin ating mga kamay sa Amang Diyos na mayaman ang pag-ibig sa ating lahat. Manatili tayong malapit sa Kanya upang ang Kanyang awa ay maging awa natin at maging daluyan tayo nito para sa iba. Sa Kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus, ng biyaya tabag ay sobra-sobra para sa atin. Manatili tayo sa loob ng Kanyang paghari upang sa gayon maging daluyan tayo ng kahabagan at biyayang ito na nanggagaling sa Kanya. Sa Espiritu Santo na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, direksyon at conviction upang isagawa ang habag at biyaya ng Diyos. Naway manatili tayong malapit at sumusunod sa Kanyang conviction sa ating buhay. Kapayapaan, kagalakan, pag-ibig ay dumaloy sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.